Alright mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At ito yung isang nakakalungkot na pangyayari para kay Mr. na pumanaw matapos ipagwalang bahala ang kagat ng aso sa kanya. Ito po yung isang topic na kapag ikaw ay nakagat ng isang hayop, kahit na alaga mo man siya o sa labas ng bahay, ay huwag mong isa sa walang bahala ang sarili mo kahit na sabi mong normal yung hayop. Ako kasi may karanasan na rin na nakagat ng aso nung nakarang siguro Abril yata yun, Abril o Mayo. Nakagat ako ng aso around Marikina. Nadaanan lang ako, hindi ko naman ni-expect na yung inahing aso ay susunggaban niya yung aking hita. Akala ko kasi normal lang na kapag ang aso dumadaan ka lang without knowing na kakagating ka, aamuin ka lang eh. Yun kasi ang ine-expect ko sa aso. Hindi naman sila basta-basta aatake. Pero bago ko nalaman na inahin yung aso na yun, mga kaplastik, ay hindi ko pa naisip na inahin yun eh. Parang kasi mag-isa lang yung aso na yun eh. Nasa tapat ng kanilang bahay. Pagdaan ko kasi, natumbukan niya ako. Akala ko, aamuin lang niya yung hita ko. Biglang parang yung kagat niya, parang suntok ng isang tao. Masakit siya mga kaplastik. Tumusok yung dalawang pangil niya sa aking hita. Ngayon, kinompronta ko yung may-ari, pinagsabihan ko. Instead na magpabarangay, kinompronta ko na lang siya na wag na niyang pakakawalan yung kanyang aso. Kahit nasabi mong malusog yung aso at malakas siya, aktibo, hindi natin alam kung ano yung mga kinakain niya sa pang-araw-araw. 'Di ba mga kaplastik? Lalo-lalo na kung hindi mo nakikita, 'di ba? Sa awa naman ng Diyos mga kaplastik, kinabukasan siguro mga pinaranan ko ng ilang araw kasi nga wala akong panahon. Pag rest day ko, pumunta ako sa isang munisipyo kung saan nagpabakuna po ako. In-interview naman ako na ganito nangyari kasi sa akin na sinunggaban ako. And then nag-take na ako ng medicine na anti-tetano. Binakunahan nila ako ng anti-tetano at the same time binakunahan din nila ako ng anti-rabies. Kasi itong lalaking ito, isiniwalang bahala niya porket wala pang epekto sa kanya. So panoorin natin mga kaplastik bago pa umaba yung paliwanag ko. Ano ba ang nangyari sa lalaking ito? Ano ba ang aktual na pangyayari bago siya ay natake at biglang binawian ng buhay sanhi ng pagkakagat ng aso sa kanya. Sa cellphone video na ito, nakuha noong February 3, 2023. Makikitang habol hininga si John Leo, 36 years old, habang nakakonfine sa ospital. Kwento ng kanyang asawa na si Jonalyn Dagpin, October 2022, nang nakagat si John Leo ng isang alagang aso. Dahil hindi naman... Take note mga kaplastik, alagang aso. So meaning sarili nilang alaga ang kumagat sa kanya. Masyado siyang tiwala kasi nakikita niya yung aso na malusog, aktibo, at wala namang sakit. Pero kahit sabi mong ganun hindi mo nga alam yung nakikita niya sa buong araw kung ano yung mga kinakain niya Di ba? May mga asong kumakain ng tae, di ba? Kumakain ng mga panis na pagkain. O ano-ano yung mga nginangat-ngat na nagkokos ng bakterya sa kanilang ngipin. Kaya madalas yung mga aso mababahong hininga Kasi nga ibig sabihin hindi healthy yung mga kinakain nila. Di ba? Kampante si amo. Alaga ko naman yan Kasi nakikita ko naman siya sa bahay, mukhang malusog naman, walang sakit, aktibo, di ba? Pero lingid sa kaalaman niya, namatay pa rin siya, di ba? Kahit pasabihin mong tuta yan, may rabies pa rin yan. Kaya nga may mga advocacy ang barangay na ang mga aso ninyo, mga alagang tuta, aso, pusa, ay bakunahan ninyo. Di ba? Para mawala yung rabies.
Nakitaan ng sugat ang kagat ng aso kay John Leo. Hindi raw nagpabakuna ng anti-rabies ang kanyang asawa. Yan lang. Kasi pagkakaalam namin, pag tuta, walang rabies, tsaka sa amin lang din naman yung tuta. Yung husband ko naman, wala din naman siyang iniinda, wala din naman siyang hindi naman siyang nilagnat. Diba? Hindi naman agad i-epekto yung rabies, mga kaplastik eh. It takes a long time, diba? Kasi yung rabies, gumagapang yan sa ugat. Mentras na pinababaya mo, unti-unti mo nang mararamdaman yung mga sintomas. At wag mo sabihin na porke talaga mo siya at tuta walang rabies yan. Tandaan mo ang hayop, kay kuting man yan. Diba? Kay kuting, aso na alaga mo. Basta kumakain ng maruruming pagkain, mga panis. Minsan kumakain nga ng dumi yan yung mga aso. Kaya wala kang malaking tsansa na magiging ligtas ka once nakagat ka ng aso Di lang siya yung nabiktima, di ba? May isang viral na bata hindi nagpaalam sa mga magulang niya na nakagat pala siya ng aso. Nalaman na lang nung lumabas na yung sintomas. Kung kailan huli na, saka lang gumawa ng aksyon at wala na. Pero makalipas lang halos 3 buwan, bigla na lang daw nakaramdam ng pananakit ng braso at hirap sa paghinga si John Leo. Isinugod pa siya sa ospital, pero habang inoobserbahan ng mga doktor, unti-unti raw nakikitaan ng mga sintomas ng rabies gaya ng hirap sa paghinga at takot sa tubig at hangin. Tapos hindi niya makontrol yung yung galaw niya. Sabi niya ano to? Anong nangyayari? Sabi ko, hindi ko rin alam. Tapos sabi niya sa nurse, buhayin niyo ako. May mga anak pa kami. After nun, wala na. Hindi mo na siya makausap. Dahil sa mga sintomas na ipinakita ng asawa, kinulong na si John Leo sa isolation room ng ospital. Huli na raw nang malaman nila, Jonalyn, na positibo ang kanyang asawa sa rabies. Hindi ko na... Basta hiniwalay na sa isolation room yan, mga kaplastik, matik, wala nang pag-asa yan. Baga, inaantay na lang niya yung kamatayan niya. Yan ang nakakalungkot. Kasi once na lumabas na ang sintomas at hindi mo na makayang pigilan yung mga sakit na yan, kahit na siguro bakunahan ka ng anti-rabies, malabo na mangyari yun. Kaya ako, inabot pa ako ng 3 takes Kapag yung halimbawa, yung pangatlong take na yon, sinabihan na ako ng doktor sa munisipyo na kapag nakita mo yung aso na hindi maganda ang kondisyon, bumalik ka rito ng ika-4 na take na vaccine para mabakunahan ka ulit. Pero nung nakita ko naman yung alagang nilang aso, parang normal pa rin naman siya. Maganda pa rin ang pangangatawan, aktibo pa rin. Kaya sa awa naman ng Diyos, inabot naman ng 3 buwan, wala naman na akong nararamdaman. May pagkahingal o takot sa tubig, hindi ko naramdaman yon. I'm very glad sa Panginoon na hindi ako tinamaan ng rabies. Kasi nakakatakot Hindi mo nakikita kasi yung asong kumagat sa'yo kung ano ba yung mga habitat niya, kung ano yung kinakain nila. Di ba? Hindi mo nga alam kung may sakit siya, di ba? Kaya nangamba rin ako. Kaya kaya ora mismo, pag rest day ko, pumunta ako ng munisipyo, nagpalista ako para magpabakuna. Kaya yun, umagap naman, sa awa ng Diyos, nabuhay pa rin ako at nagko-content pa rin ako ngayon. Kaya moral lesson to, mga kaplastik, na huwag niyong babaliwalain yung mga ganitong bagay na pag nakagat ka ng isang hayop. Kahit pusa pa yan, siyempre hindi natin alam di ba? Ang babaho nga ng hininga ng mga hayop punong-puno ng bakterya yung mga bunganga nila, hindi naman nagsisipilyo yan, hindi naman nagdi-disinfectant yan, at hindi rin nababakunahan ng anti-rabies yan. Pero siguro kung natadtad na siya ng anti-rabies ng barangay, di kahit magpakagat ka ng 10 beses, okay lang yun. Pero sa panahon ngayon, napakahirap yung pagiging kampante ka na hindi mo alam. Nakagat ka na pala ng aso mo, tapos at the same time, meron palang rabies yung alaga mo. Nakakalungkot na lesson to, mga kaplastik, na sana wag niyong baliwalain yung sakit na ito.
Hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastic.